Mga kabrad, yung ating Rhode Island, kung bakit natin to itinali dito, para yung mga babae na makikipag-agawan sa kanyang pagkain, yun, nakakasta niya. Yan, bali dalawa silang nandito, yan, at saka ito, yan, kamukha niyan. Kabrad, isang napakagandang hapon muli sa atin lahat at katatapos lang natin bumoto mga kabrad. Sana manalo yung mga tamang tao, tamang manunungkulan sa ating mga bawat lugar. Ngayon po ay katatapos natin bumoto, pumili muna kami ni Joel ng page. At ito nga yung ating mga alaga, ayan, susunuran. At ngayon pa lang kami magpapakain, kanina kasing umaga, konti lang nakain na itong ating mga alaga. Kaya ngayon, napakain tayo. Mga nakabuntot. Wala pa. Wait. Pagkagawa na natin mga alaga. Ito, ang galing ko nito. Ayan naman kasi ang ating mga papainan. Dahil naubos. Ito mga natin na starter. Ito mga alaga, kanina pa mga nakaabang. Well, dito muna, well, kaya tutuloy video ko. Ayaw mo? Okay. Mga alaga. Unahin muna natin yung ating mga inahin. Kainin ko muna. Ako ito, nagawa na. Yung ating mga alaga. Ayan o, nagawa na kami. Gutom. Yung mga alaga. Dahil kanina nga medyo alanganin niya napakain ni Joel. At dahil kanina nga nakaprepare kami para sa katuhan. Kaya konti lang dito kami nakakabili ng pagkain. Kaya gutom na gutom ito. So, pati mga bibi natin gutom na rin. Sige mo. Kasi ang ating si number 16 inuulit natin ito, pero ang positive na ating buntis na yung dalawa, si number 12 at saka si 14.
Ito ating mga native din. Hey. Kaya alis. Hey. Dito magutong mga ating mga alaga. Ito naman yung nanganak natin na 4. Ito yung mga anak niya. Okay naman, mga lalaki. Kaya lang ngayon, 4 lang. Pero ngayon, na-injection na natin sila ngayon ng vitamin B complex. Pagkatapos natin yung pakain. Dito na kayo, oh. Diyan. Hey. Ayan. Ito naman. Ang ating mga native. Maingay na rin yung ating mga native. So, ating mga alaga nag-ipon-ipon na naman dito. Mga kabrad, yung ating Rhode Island, kung bakit natin to itinali dito, para yung mga babae na makikipag-agawan sa kanyang pagkain, yun, nakakasta niya. Yan, bali dalawa silang nandito, yan, at saka ito. Yan, kamukha niyan, yung babae na yan, nakasta na ng ating Rhode Island. Ito puro to, mga kabrad, purong Rhode Island to. Ganito na ngayon, mga kabrad, ang ginagawa natin na puro nating Rhode Island. Naka-cross sila dun sa ating, yan yung mga native. Pero ito hindi na native to, may halo na rin yan. Kaya yung ating mga alaga ngayon medyo mas malalaki na. Ayaw naman natin ng purong Rhode Island talaga. Kasi yung natin doon, ang purpose natin ay yung mapalaki natin. Pero ando pa rin yung pagiging native ng ating mga alaga. Naka-cross pa rin tayo sa native. Yan, ginagawa natin. Kaya naman ng ganon, hindi tayo masyadong hindi masyadong maselan yung ating mga alaga. Nakakawala lang sila. Yan naman yung ating natirang biik sa 6. Ito yung pang-7. Kaya lang nakakalungkot. Yung kapatid nito na dinala natin doon sa ating pinagbayaran ng feed, nangamatay, natira lang ang isa. Yun nga, ang inilibing, ang itsura niya namumula at saka may pantal. Kaya medyo kabado kami na dito sa lugar na to. Yung mga kabrad, pinainaman ng ganyan. Kamukha si Joel, naka-recover na. Kaya medyo maginhawa na tayo ngayon. Ito pakinapakain natin doon sa mga native, mga kabrad, yung hinahaluan ni Joel ng starter, tapos yung sapon nga ng takot. Ito kamukhaan starter. Pero meron ka pang taho dun, Well? Wala na eh. Tapos na yan. Kaya Ito sa, doon na lang sa mga big to na Dan. Okay. Naubos na pala yung ating sapan ng takot. Ito yung bibe. Ito naman, mga kabrad, siguro ito kamukha ng babae na yan. Ibebenta natin to. Tsaka yung siguro yung lalaki dito. Ibebenta tayo kundi bukas
Pero mga ating mga pabo, ayan o, yung lima natin malulusog. Maganda. Malulusog ang ating mga manok. Ito yung ating breeder na ano ito. Ito ang taba. Taba ng ating mga gagawing ano. Ito ang ganda nito, balbong siya. Ito yung ating darag. Ayan. Ito yung darag. Ito, malapit na rin itong mangitlog. Ayan. Ito naman yung ating tuling. Ito, babae ito. Ito na yung gagawin natin din yung kacho ito. Ito lalaki. Ito yung breeder natin. Ayan. So, kinainamang ganito talaga mga kabrad pag ganitong mainit ang panahon. Hindi tayo nangangamba sa ating mga alaga. Hindi mukha ng mga sunod-sunod na ulan talaga. Talagang bibi, manok. Ayan. Ito ang paneto. Ito ang taba. Laki yan. Ito, lalaki na ating mga kachaw yan. Ito, marami na silang lahi dito. Yung mga nangingitlog na natin ngayon ng mga inahin. Ito, kampaneto. Yan. Ito. Ayun. Ano na to? May lahi na ng ating sarot island. Ito, kamukha naman na itong isang to. Ito, may corona. Ito yung may lahi ng Chinese. Itong isa na to. Diba? Lahi ng Chinese na lahihan ng native. Pero ito mas malalaki na ngayon. Dahil nalahihan na ito yung kamukha yung mga pula na yan. Nalahihan na. Ito yung mga pabo naman natin. Ito yung limang mga kapatid. Malalaki na rin. Ilang panahon na lang to. Ayan. Kung alin ng babae dyan, makapagpaparami na tayo. Siyam yan kaya lang nakasurvive lang yung 5. Tapos yun yung dalawa natin babae at saka yung lalaki natin. Yung isa nating lalaki mga kabrad, nahiram yun. Pinahiram natin. Ito yung maganda nating hinahin na yan. Ito. Ito rin, maganda rin ito. Ayan. Ito, ang laki na rin itong ano na yan. Kaya sa lilipas na panahon na ito mga kabrad, nakakasigurado tayo na ang mga manok natin ay mas malalaki na kaysa sa dati. Dahil nag-upisa tayo nga doon sa native, tapos yung Chinese, yung black meat. Ngayon naman nalahian na sila ng Rhode Island at saka yung Cabernet. Kaya mas malalaki na. Ito naman yung balbo natin. Ito, may lahi din Chinese yan. Ayan. So yun yung mga kabrad at yung mga alaga sa ngayon, napakaganda. Yung bibi naman natin iilan lang dahil nga na-ibenta na natin nung nakaraan yung ating alagang bibi. At dito naman sa ating mga native, patuloy pa rin tayo. Ito, mukha nito, buntis na rin to. At itong ating si Bochog, yan, buntis na rin yan. Ayun yung ating barako, magkasama sila ng ating mga alaga. Tapos ito si Mama Pig naman, malapit-lapit na rin itong awatin dahil napakapayat na, sobrang payat. Yung isang kaya natin nawala, naubos talaga, tinamaan talaga ng sakit.
Kumbaga sa tao, hindi nakasurvive sa trangkaso. Yan. Yun naman ang ating barako. Ito naman, iyanan na nga natin to kung sino pwedeng bumili nito. Iyanan natin kasi may barako na tayo. Kasi ito naman yung ating mga native na natitira sa mga ating mga lechonin yan. Na pandileche. Mahirap na, masarap ang nag-aalaga. Mahirap lalo na kung wala kang budget. At yung mukha nito sa ngayon dahil pahirapan ngayon talaga dahil naubos yung budget natin talaga dito sa kanila rin. Siyempre habang paparami, papalakas naman ang papalakas ang kanilang kain. Ito, kapit po yung ating native. Habang papalaki, paparami, palakas naman yung konsumo natin dun sa ating mga alaga. Kaya umigsi yung ating PC. Wala tayong ngayon pangkapital, kaya kailangan natin magbenta talaga. Ito naman mga kabradyo natira dun sa ito. Kaya kung mapapansin nyo yung mga pula na yan, mga ng Rhode Island tsaka Caberian. Yung tatlo na yan, sana nga mabuhay ito para makadagdagan. At yung atin namang Plymouth wak na timanok, ayan, at andito pa rin sila. Dito kasalukuyan natin silang dito pinalalaki. Ayan. Ito yung ating Plymouth. Yan ang mahirap pagka yung ang budget mo inano mo lang, yung talagang wala kang ibang pagkukunan kundi sa kita mo lang. Ngayon, dati kasi ang ginagawa namin dito ni Joel, dahil nung kukunti pa lang, ginagawa namin pagkabenta, yung pinagbentahan namin, yun yung ginagawa namin pambili ng pagkain. Kaya lang nung kukunti pa sila, kaya lang ngayon sa dami na nila, siyempre marami kang dapat pakainin, hindi mo naman sila pwedeng jitahin, dahil pag gineta mo sila majejeta ka rin sa mga ngayayat or magkasakit. Ayan, ating mga bibi sila sa ilalim. Kaya importante talaga mga kabrad, pag nagsimula, mas maganda yung nagsisimula ka nga sa maliit hanggang sa parami. Ngayon naman, ang masarap naman pag nakikita mo yung ating mga alaga na masisigla at patuloy ang pagdami nila. Siyempre masaya. Yan naman ang nagiging sukli din sa hirap at yung bigat na kailangan mong dalin, dahil sa kanila pagka sila wala ng pagkain, iniisip mo kagad, paubos pa lang yung kanilang kinakain. Yan. Paubos pa lang kanilang kinakain, iniisip na kung saan ka kukuha. Dahil ito, kamukha na itong ating mga manok, nagsimula tayo dito sa trio lang. Dalawang babae tayo na isang native natin na kachaw, tapos merong yung Chinese chicken, doon tayo nagsimula, saka yung native natin na kachaw, hanggang sa tatlo, hanggang sa dumami. Ito nga, at iba pa rin yung mga naibenta na rin natin ng mga nakaraan. Marami na rin, sabihin na malaking bagay na rin, at kumbaga challenge sa atin kung paano mo sila, lalo na nung kaya lang bumigat talaga nung husto, lalo na nung nagmahal ang feeds. Dati ang bili lang namin ng feeds sa mga minsan ang darak nga lang 500 lang ang darak nung nag-uumpisa kami noon. 500, meron pang 450 noon, pero ngayon 1,000 na, meron pang 1,100. At ang feeds na dati nagkahalaga ng 1,100, ngayon nasa 2,000. Kaya sobrang napakamahal ng ngayon. Kaya ngayon, ganun niya ang ginawa namin ni Joel para makatipid. Talaga nagtiyaga kami na mag-ferment. Doon niya namin umpisahan yung fermented na puno ng saging. Pero ganun pa man, hindi naman puro
Puro lagi, ganon. Kasi lalo na kung may alaga kang mga puti na yan, hindi mo naman sila pwedeng pakainan ng fermented na ano. Yung ginagamit lang natin yon sa mga alaga nating native, manok, ito yung mga native nito. Ayan. Hinahaluan na rin natin to sa mga kabrad. Ito kasi mga breeder natin to, mga babae to, lahat yan. Meron lang dito na isinama na rin namin niya doon, yung lalaki, dalawa yata. Tapos yung sa mga manok din yan, fermented ang ano namin. Buti na lang meron tayong ganyan, Madre de Agua. Pero sa ngayon hindi pa kami nakakapag-ani. Kaya mahirap. Yun ang mahirap sa lahat pagka yung unang-una wala kang ibang pagkukunan or wala kang pondo. Ang napansin ko dito sa ating sa mga nag-aalaga talaga, importante yung kahit maliit lang pero meron kang pang umpisa. At yun nga, ginawa namin ni Joel sa tatlo. Dati pa konti-konti lang yung aming page, hindi pa masyadong mabigat. Okay lang, pero nung siya na-obserbahan namin, parami talaga ng parami, pabigat naman ng pabigat, siyempre sa budget. Minsan natataon talaga. Aminin natin yung totoo, mga farmer, ang mga manok sa ngayon, minsan may benta, minsan wala. Minsan mas matagal lang walang benta. Minsan naman nagsusunod-sunod, hindi rin parehas. Kaya ang ginagawa nga natin na prepare ka sa mga bawat ano talaga, na bawat sa pagkain, kung paano mo pagkakasyahin, paano mo paaabutin ng ganitong panahon para maibenta at hindi naman sila yung mga payat. Yan ang unang-unang mong isipin talaga. Para ka nag-chess dito sa pag-aalaga ng hayop. At bukod doon sa mga baboy naman at sa bibi, ganun din. Mayroong tinatawag tayo ng mga negative talaga na ano, yun yung dumadating sa atin yung mga sakit. Pero awa ng Diyos, dito naman sa atin, hindi naman tayo inaabot ng ganun. Maswerte pa rin tayo. Pero ganun pa man, siyempre, ando pa rin yung kabigatan. Dahil nga sa pag-aalaga ng hayop, yung mga livestock, ang problema ng mga livestock owner ngayon ay yung sa kamahalan ng feed. Sobrang mahal, sobra talaga. Bumababa ang presyo ng baboy, bumababa ang presyo ng manok, pero hindi bumababa ang presyo ng feeds. Kaya doon medyo talagang sobrang bigat. Kaya namang problema yung mga hog raiser, mga livestock owner. Kaya taga lang, at saka siyempre diskarte kung paano mo madidiskartehan yung kamahalan ng feeds, kung paano mo may susurvive yung mga alaga mo na hindi sila magugutom, na hindi sila matitipid. Ayun yan, ang ginagawa nga natin na may hinahaluan natin ng fermented yung ating mga alagang native at saka yung mga manok bibi. Dito namang sa mga puti, ang ginagawa naman natin dyan, pang alternative natin dyan, pagka talagang medyo sagad na kami sa pigs, ang ating Madre de Agua, pinipitas ko yan at yan ang pinapakain ko sa kanila pagka para merienda nila yon. Para lang yung kumbaga, kasi pagka pumunta ka na rito sa ating katangan, may na yan, ibig sabihin gutom na naman. Kaya ang ginagawa namin yon, meron tayong ibang pananim pa rin doon meron tayong lugar na meron tanim din tayo ng mga Madre de Agua. Kaya ang sekreto lang ulit talaga mga kabrad, tiis lang, sipag at syaga, yun lang mga kabrad. At yung pananalig natin sa Panginoon. At syempre, unang-una yung mga yung ating katuwang maging masigla rin para hindi tayo nahihirapan. Kaya muli mga kabrad, maraming pong salamat sa atin lahat. God bless po.